Ito daw pong pamamaraan na gagawin ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang pangangampanya, mga kababayan, yung style tokhang. Ika nga, mga kababayan, kakatok sa pinto tapos hihingi ng boto. Sa madaling salita, kakatok sa pinto, mangangampanya. Ganun po yung gagawin niyang diskarte para makakuha ng maraming botante. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, ito nakita nating balita. Galing po dito sa News 5 Everywhere na kung saan sabi po dito, Senator Bato de la Rosa, piniling dumalo ng misa sa unang araw ng pangangampanya. So magbabawas muna siya ng kasalanan bago mangampanya. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Tokhang style, ganyan daw ang gagawing strategy ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang kampanya. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Julius, kumpiyansa si re-election ni Senator Ronald Bato de la Rosa na hindi makaaapekto ang investigasyon na ginagawa ng International Criminal Court o ICC tungkol sa madugong war on drugs na pinamunuan niya noon. Sasabi dito, hindi daw makakaapekto yung ginagawang investigasyon ng ICC, mga kababayan. Dito daw po sa pangangampanya ni Senator Bato de la Rosa. Pero mga kababayan, kung titingnan po natin, marami sa mga kababayan Pilipino po natin, especially sa mga netizen, na talagang buhat nung pumutok itong mga matitinding isyong ito laban kay Senator Bato de la Rosa, marami sa mga kababayan natin ang umayaw na po sa kanya or hindi na siya gustong suportahan or iboto. Kung dati, sinuportahan siya ng mga Marcos loyalists, noong panahon na tumakbo po siya bilang senador, mga kababayan, iba na po kasi ngayon. Kasi ang binabangga na nila, gobyerno na ni PBBM, yung sinisiraan nila, yung tao na sinusuportahan ng mga Marcos loyalists. At ang isa pa dito, mga kababayan, buhat nung pumutok yung mga isyo laban po sa kanya at hindi po siya nakaka-attend sa mga patawag ng Quadcom, doon po nakita ng taong bayan na hindi talaga siya karapat-dapat suportahan at iboto ng mamamayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Piniling dumalo ng misa ni re-election ni Senator Bato de la Rosa sa unang araw ng kampanya. Nagsimba siya kanina sa Diocese of Cebu sa Quezon City matapos imbitahan ng distrito. Sa pinakabagong senatorial survey ng Pulse Asia, nasa ika-10 pwesto si de la Rosa. Sa kabila niyan, kumpiyansa raw siyang iboboto pa rin siya ng publiko. Gagawin daw niyang strategy, tokhang style. Magbabahay-bahay daw siya para mas lalong makilala ng mga botante. Yon, gagawin na ni Senator Bato de la Rosa yung kanyang alas. Yung tokhang, mga kababayan, kung saan siya nakilala. Ang pinagkaiba nga lang, mga kababayan, hindi na ito yung katulad ng dating tokhang kapag kinatok ka sa pinto, mga kababayan, iimbitahan ka sa barangay, and then tatanungin ka doon, kapag kasangkot ka sa ipinagbabawal na bato, mapapalagay ka dun sa list po nila. Although nakalagay yung pangalan mo dun sa list, kakatukin ka sa pintuan mo. So ngayon, yung diskarte dito ni Senator Bato de la Rosa, kakatok siya sa mga pintuan po ninyo, tapos hihingi po ng boto at suporta ninyo. Ano po, so nasa sa inyo na lang yon kung magpapadala kayo dun sa kanyang katok style. Ano po, anyway, ipagpatuloy pa natin. Narito ang kanyang pahayag. Tukhang talaga. Tuk-tuk, pag-open, kung smiling, you plead. Pwede ba nyo kong iboto? O, gano'n. Pero kung pag-open ng bahay na kasi bangot, ay sorry po, alis ako. Kasama si De La Rosa sa iniimbestigahan ng ICC sa umano'y crimes against humanity ng war on drugs. Pero naniniwala siyang hindi ito makaaapekto sa kandidatura niya. Ang nakaambang impeachment trial kay VP Sara Duterte sa Senado. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. I don't think so. And do you think kung walang impeachment na mangyayari, yung mga diehard na mga Duterte votes makukuha rin ng kabila? I don't think so. Samantala, eto, tandaan nyo to, mga kababayan, since start na ng campaign ngayon dito sa ating bansa, sa Pilipinas, mga kababayan, ngayon pwede na nating sabihin na ang labang ito ay pro-Pilipinas versus pro-China. Kasi mga kababayan, kung titingnan po natin,
Maliwanag din naman na binanggit ng presidente kanina na yung iba mga kababayan, especially yung ibang tumatakbo dyan na may bahid ng dugo ng mga kababayan Pilipino po natin dahil doon sa ginawa po nilang tokhang style mga kababayan, kung tutuusin, yon hindi na nga dapat sinusuportahan yon. Pangalawa mga kababayan, yung mga tuwang-tuwa dyan at nananahimik kapag winawater cannon yung mga sundalo natin sa West Philippine Sea, dapat hindi na po sinusuportahan yon. Kasi ang unang-una, ang isinusulong ng mga taong yan, especially yung mga tumatakbo ngayon na may pagka-pro-China, ay interes ng China at hindi interes ng mamamayang Pilipino. Kaya nga ang labang ito mga kababayan, tandaan nyo palagi ay pro-China versus pro-Pilipinas. Pro-Pilipinas versus pro-China. Yan po yung labanan ngayon. Kaya kung pipili kayo ng kandidato, lagi ninyong itanim sa isipan po ninyo, para sa Pilipinas, yung boto ninyo, yung bawat isang boto ninyo, ang katumbas niyan mga kababayan, kapayapaan at kaligtasan ng Republika ng Pilipinas sa kamay ng China. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Nagsimula na ring mangampanya ang kapwa niya re-electionist at kapartido sa PDP na si Senator Bongo na kapagkamalita sa mga motorista at bumili din ng kwek-kwek sa gilid ng kalsada. Naman ng isang malasakit center sa Davao City. Julius, dadalo rin ngayong gabi dito si Senator. Sa tingin nyo kaya mga kababayan, kung wala kayang malasakit center, sa tingin nyo mananalo kaya si Bongo? Tanong lang naman. Di ba mga kababayan, tayo nagtatanong lang naman. Kung wala kayang malasakit center, sa tingin nyo mga kababayan, mananalo pa kaya etong si Bongo? Or mangunguna pa kaya siya? Or tataas pa kaya siya sa mga survey na lumalabas kung walang malasakit center? Kasi kaya lang naman siya sinusuportahan ng iba sa mga kababayang Pilipino po natin. Kasi pag binanggit yung malasakit center, ang una nilang naaalala dyan mga kababayan, si Bongo. Pero kung wala yung malasakit center, hindi naman talaga mananalo yang si Bongo. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Senator Bongo sa General Assembly ng League of Municipalities, nakatangda siyang magbigay ng speech tungkol sa kanyang plataforma tungkol sa kalusugan. Julius? Maraming salamat, Camille Samonte. O yan, mga kababayan ha, maliwanag na yung gagawin ni Senator Bato de la Rosa na pamamaraan na nakikita niyang alas para manalo po siya, yung tokhang style. Kakatok sa pinto, makikiusap sa inyong iboto ninyo, hihingi ng suporta ninyo, at hihingi po ng boto po ninyo. So nasa sa inyo na lang mga kababayan, kung magpapadala ba kayo dun sa kanyang tokhang style. Ano po, so nasa sa inyo na lang yan kung iboboto ninyo si Senator Bato de la Rosa. Pero ang usapin kasing ito mga kababayan, especially election period ngayon, tandaan po natin yung salitang pro-Pilipinas versus pro-China. Tandaan nyo yung mga muka ng mga pro-China yan. Kasi kapag nanalo yan, asahan nyo na mga kababayan na interes ng China yung isusulong ng mga yan, hindi interes ng mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas.